tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag hanggang magmamatya. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyap at magniningning. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Ating pangawitin. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen. Ating upong isigaw ang ating battle cry sa wikang Ingles. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2025. Hallelujah! Thank you, Lord! Hello mga kapamilya, kapuso, kapatid. Welcome po sa ating pong online Week celebration. So sa lahat po ng mga masusugid po natin taga-subaybay, of course mga kapamilya natin from mga regions po natin, maging sa global, maging dito po sa NCR, North Region and South Region, and of course mga kapamilya natin kapuso dito sa Central. Welcome po sa ating pong online midweek celebration. Nawa patuloy po tayong datnan ng kapayapaan mula sa Panginoon. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong celebration today, pwede po ba samahan niyo po ako sa maikling panalangin para po sa ating bayan, dahil po ang ating bayan ay higit na nangangailangan po ng ating panalangin, dahil mga ilang araw na lamang po ay magaganap na po ang ating pong pinakaantay-antay na pagpili ulit ng ating mga susunod na mga leaders. So samahan niyo po ako para ipanalangin po natin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na aming pong itataas sa inyo, ipagkakatiwala sa inyo ang aming bayan, especially po itong nalalapit na election this coming May 12, Panginoon. Lord, aming pong hinihiling ang kaayusan, kapayapaan, katiwasayan, Panginoon. Maghari po ang iyong kapayapaan sa bawat bayan, sa bawat barangay na kung saan doon po magaganap ang pagboto, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po ang bawat sambayan ng Pilipino, Panginoon, na maging matalino sa pagpili, Panginoon, kung sino po yung nararapat at kalooban mo pong maging mga susunod po naming mga leaders sa mga darating na panahon. Pagpalain mo po, Diyos, ang aming bayan, ang aming mga leaders mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa aming presidente hanggang sa aming mga leaders, sa aming mga barabarangay, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So salamat po muli at patuloy po natin iluhod sa panalangin ang ating bayan. At sa mga pagkakataong to, salamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay biniyayaan ng Diyos para makapakinig muli ng kanyang mga salita. So sa araw na ito ay mag-iiwan lamang po ako ng mga ilang talata po na siya pong magpapaalala ulit sa atin
at kung papaano po natin nararanasan ang kapangyarihan at kadakilaan ng mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Of course, ang aking pong isi-share sa inyo ay patungkol po ito sa mga naganap at mga pangungusap ng Panginoon nung siya po ay muling nabuhay. So of course, after po siyang na-resurrect ay hindi naman po agad-agad si Lord Jesus ay bumalik agad sa piling ng ating Ama, kundi mayroon pa po siyang 40 days na inilaan para katagpuin, patuloy na turuan at patuloy na palakasin, i-comfort ang kanyang mga disciples at saka mga taong nais nang makasalamuha sa loob ng 40 days bago po siya mag-ascend. So ang isa pong nais ko pong i-share sa inyo ay yung pong 4 na word na 3 beses po niyang inuulit-ulit. So ano po ito? So makikita po natin po ito sa John chapter 20 verse 19, 21, and 26. So ano po yung word na pag-uusapan po natin? Yung pong sinabi niyang, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan sa Tagalog. So basahin po natin ang kanyang sinasabi po sa John chapter 20 verse 19. Nang takip silim na ang araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sa pangalawang pagkakataon, sa verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin." So, sa pangatlong pagkakataon na inulit ng Panginoon yung salitang "Peace be with you" sa verse 26, makalipas ng 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay kasama nila si Thomas. Kahit na nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sa mga pagkakataong to, ganun din po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sumainyo din po ang kapayapaan ng Panginoon. Shalom! So, ang mga pangungusap na ito ay hindi lamang po stereotype na comment o ito'y paulit-ulit na salitang wala lang. Ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan upang ang kanyang mga nakasalamuha that time sa 3 pagkakataon, iba-ibang senaryo, may mga makikita po tayong mga senaryo. Bakit po nabanggit po ng Panginoong Yesus ang salitang sumainyo ang kapayapaan o peace be with you. Number 1 po sa verse 19, makita po natin bakit po idiniklara o inirelease ng Panginoon itong salitang ito sa kanyang mga disciples, yung 11 disciples po. Of course, hindi po kasama si Thomas that time. At ang kanyang nadatnan na senaryo ng kanyang mga disciples ay, ano po yung sinabi niya? Nakakandado yung pintuan at sila po ay nakukulapulan o napaghaharian ng takot kasi nga doon sa traumatic na senaryo na kanilang natunghayan noong kasama pa po nila si Jesus mula noong siya po ay pinahirapan hanggang sa ipinako sa krus hanggang sa inilibing. So, ramdam ng kanyang mga disciples yung pong takot, sobrang takot. Nung nawala na ang Panginoong Hesus, di lalo silang nagkaroon ng pangamba kasi nga baka balikan po sila nung mga soldiers o mga Roman soldiers, itong mga disciples ng Panginoon. Kaya naman, nagtago ang mga disciples, naglock pa nga sila, pumasok sa isang kwarto at nagkandado. Pero nung nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, hinanap niya itong kanyang mga disciples at yun nga, nasumpungan niyang punong-puno ang takot at pag-aalala. So, yung unang senaryo, sila po ay nasa isang kwarto na nakakandado, punong-puno ng takot. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. So, ano po ang pinapakita ng Panginoon sa atin dito? Ang salitang sumainyo ay hindi lamang po ito yung rituales na pagbate, na shalom. Hindi po. Ito po ay may taglay na kapangyarihan upang bigyan tayo ng assurance. At pangalawa, para pakalmahin tayo doon sa mga emosyon natin na nagdudulot ng takot at pag-aalala.
So alam naman po natin sa buhay na ito, hindi rin po maikakaila. Yes, wala po tayo sa senaryo na siya po ay literal po natin nakita yung natunghayan. Pero sa buhay na ito, napakarami din pong gumagapos sa atin, nagkukulong sa atin para lang matakot tayo, wag tayong makakilos ng maayos, parang kinakadenahan tayo kapag po tayo po ay naunahan ng mga takot at pag-aalala sa buhay na ito. So anong sinasabi ng Panginoon? Peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan. Mga kuya, ate. So meron po bang nakakandado sa atin, gumagapos sa atin na mga pagkapangamba, pagkatakot o pag-aalala sa buhay na ito? Sabi ng Panginoon, sumaiyo ang kapayapaan. So itong salitang ito ay hindi lamang po spoken word na wala lang. Ito po ay may taglay na kapangyarihan upang pakalmahin tayo. So inuunahan na po tayo ng Panginoon. Pumayapa ka, ate, kuya, pumayapa tayo sa biyaya at kapayapaan ng Panginoon. At ang pangalawang senaryo na sinasabi ng Panginoon sa verse 21 nga, so ano po yung pangalawang senaryo niya na sinabi niya yung kapayapaan sumainyo? Nung ipinapasa na niya, pinapahiwatig na niya yung pong misyon na kailangan nilang gampanan. Kaya nga sinabi niya sa verse 21, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin po kayo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. So, alam niyo ba, ramdam din ng Panginoon nung binabanggit na niya itong misyon na ito ng kanyang mga disciples, ramdam ng Panginoon na sila po ay nangangamba ulit. Kaya binigyan niya ulit sila ng assurance. Kaya nga, sa verse 22, anong sabi niya? Isang magandang assurance. Maliban doon sa sinabi niyang, sumainyo ang kapayapaan para pakalmahin yung kanilang agam-agam dahil pakiramdam nila, hala, kaya natin ito? Wala ng ating leader. So anong sinabi ng Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. Minsan, ganun din po tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Kapag isinusugo tayo minsan sa gawain ng Panginoon, nagkakaroon din po tayo ng agam-agam at pag-aalinlangan dahil pakiramdam natin ay hindi natin kayang gawin. Pero isang napakagandang pangako ng Panginoon, maliban sa sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Pangalawang assurance, binugaan sila, hiningaan sila ng Panginoon. At sinabi niya, sumain nyo din, tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Yan po ang isang napakagandang pangako ng Diyos sa atin na assurance na every time na isinisend off tayo sa mga pinapagawa niya sa atin, especially po yung pong Great Commission na iniwan niya. Actually, ito pong pagsasabi niya ng pagsisend off sa kanila, ito po yung pagpapahayag niya kung ano yung mission na kanilang gagawin. Ano yung mission na yon? Makikita po natin yon sa Matthew 28, verse 19 to 20, yung pong humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Gawin yung mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-utos. Yan po yung Great Commission na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga naunang disciples hanggang sa atin ngayon. Kaya naman po mga ate, kuya, lahat po tayo ay may misyon sa buhay na ito. Nawa itong mission na to na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi po mabaliwala. Kaya may purpose po ang buhay ng bawat sa atin. Bakit po tayo nabubuhay sa mga panahong ito? Upang magamit ng Diyos na maghatid ng mabuting balita sa lahat ng mga tao. Lalo na, una sa lahat, sa ating mga kasambahay, mga mahal sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon na meron po tayong household salvation. Kasi ito yung mga pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, ipahayag nyo ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos sa inyong sambayanan at sa lahat ng mga tao. Turuan silang sumunod sa aking mga ipinag-uutos. Gawin niyo silang mga alagad ko. Ayan po yung Great Commission na isinasabi ng Panginoon sa atin. And then pangatlo na sinabi po ng Panginoon na kapayapaan sumainyo, yung pong senaryo na kung saan si Thomas ay nagkaroon ng pag-alinlangan, pagdududa, agam-agam sa kung sino si Jesus sa kanyang buhay.
Ang dami po niyang mga sinabing mga pag-aalinlangan that time. Kaya nga nabansagan siyang Doubting Thomas kasi napakarami po niyang pag-aalinlangan sa Panginoon na hanggat hindi ko nakikita, ang sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala. So anong sabi ng Panginoon sa kanya? Peace be with you, Thomas. So anong ibig sabihin nun? Pinapakalma ulit ng Panginoon ang mga puso at damdamin natin. May agam-agam, pag-aalinlangan tungkol po sa Panginoon. Minsan, dahil hindi natin nakikita ng literal ang mga pangako ng Diyos, dumarating po tayo sa mga pag-aalinlangan at pag-agam-agam natin, pagdududa natin sa mga pangako ng Panginoon. Pero sa mga sandaling to, sinasabi ng Panginoon, pumayapa tayo lahat sa mga pangako ng Panginoon. So sa araw na ito po yung nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano din po ang mga nagdudulot sa atin ng pangamba, takot o pag-aalala. O yung meron tayong agam-agam, may pinapagawa sa atin ng Panginoon pero hindi natin magawa-gawa dahil feeling natin wala tayong kakayanan. Pero sinasabi ng Panginoon, peace be with you. Nawa, taglay po natin yung kapayapaan mula sa Panginoon. At sa araw na ito, nais ko po kayong idalangin. Baka sakali, ito yung pangangailangan ng bawat sa atin. Maaring ang bawat sa atin may mga sobrang pag-aalala. Alam nyo, isa pong napakagandang pangako ng Panginoon sa atin, yung pong sinabi niya sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, ang sabi niya diyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Sa verse 27, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nakay Kristo at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Napakagandang pangako ng Diyos para maranasan po natin yung kapayapaang bigay ng Panginoon sa atin. Napakalaki ang pagkakaiba ng kapayapaan mula sa Diyos at ang kapayapaang inaalok ng mundong ito. Kaya ate, kuya, ang Panginoon lang ang kailangan natin sa buhay na ito. Nais ko rin pong banggitin ang mga nais pong makipag at peace sa Panginoon. Alam niyo ba, bibigyan ko kayo ng isang example. Alam niyo ba yung peace be with you, isang napakagandang illustration po niyan, nakikipagkamay. Alam niyo ba, once na nakipag-shake hands ka sa isang tao, sinasabi mo, nakikipagkasundo ako sa iyo, nakikipagbati ako sa inyo. Alam niyo, isang kailangan natin i-recognize o bigyan ng pansin sa buhay na to, napakarami po mga individual, wala pong pakikipagkapayapaan sa Panginoon. Ibig sabihin, wala pong malinaw na pakikipagkasundo, pakikipag-ayos sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, inaabot ng Panginoon ang kamay niya, peace be with you. Ngayon, kung aabutin mo, sinasabi mo, nakikipagkasundo ka sa Panginoon. So sa araw na ito, nais ko po kayong pangunahan sa maikling panalangin para po tayo po ay makipag at peace sa Panginoon. Dahil kung wala po tayong pakikipagkasundo sa Panginoon, sigurado wala po tayong totoong kapayapaan sa ating mga puso. Nais ko pong kayong pangunahan, lalo na po sa mga naghahangad ng tamang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. And then sa mga susunod po, nais ko pong idalangin ang mga may sakit at karamdaman. Unahin po naman natin, makipag-ayos, makipagkasundo sa Panginoon para matanggap po natin yung kanyang inaalok na peace be with you. So tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ko. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. Narinig ko ang salita mo. Nangangako ng kapayapaan sa aking puso at kaisipan. Panginoon, pinipili ko pong makipag at peace sa inyo. Makipagkasundo sa inyo sa pamamagitan po ng pagkilala para tanggapin ang napakagandang alok mo sa akin na buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. At mula sa araw na ito, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan ng aking puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. So, ayan po, kung ginawa niyo po yan ng personal sa inyong mga puso, panalangin ito, ng pakikipag-at peace sa Panginoon, tunay niyo ngang mararanasan yung sinasabi ng Panginoon, peace be with you. Ayan po ha. So, salamat po ng marami mga masusugid nating taga-subaybay na sumunod po sa panalangin ng pakikipag-kasundo sa Panginoon. At nawa, tunay niyo pong nasumpungan ang kapayapaan mula sa Panginoon. O sa pagkakataon namang ito ay nais ko pong puntahan ang mga nangangailangan ng kapayapaan din dahil po sa kanilang mga kinakaharap na mga pain and suffering sa buhay na ito. So hindi po lingid sa kalaman na sa buhay natin sa mundong ito, napakarami po tayong pwedeng maranasan na nagdudulot ng kabigatan. At isa pong nagdudulot sa atin ng kabigatan sa buhay natin ito kapag meron po tayong pinagdadaanan physically, pain. Ang Panginoon, may pangako pa rin po dyan para ipadanas sa atin yung sinasabi niyang, peace be with you. So, nais ko pong basahin ang kanyang pangako po sa kanyang mga salita. Dito po sa Santiago, chapter 5, verse 13 at 13 to 16. Ang sinasabi niya rito ay, meron bang? Ayan, ito na po. Ayan. Santiago chapter 5 verse 13 to 16, nahirapan bang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak bang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Sa verse 14, kung kayo'y may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Verse 15, paghagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan po, napakaganda po at napaka-powerful ang pangako ng Diyos. So, obvious kung meron po kayong literal na nararamdaman physically, mentally, emotionally, spiritually, kung gagawin po natin ito at paniniwalaan po natin ito, mararanasan po natin yung taglay na pangako ng Panginoon ng kagalingan. And of course, number one pa rin na una natin matatanggap nawa ay yung kapayapaan pa rin mula sa pangako ng Panginoon. Pero, kakambal ng pangakong yon, kaya po tayong pagalingin sa lahat ng ating mga nararamdaman. So, sa mga meron pong ganitong kalagayan sa mga sandaling to, pwede po ba sa pamagitan po ng iyong kamay, ipatong niyo po kung saan po yung pong area ng iyong katawan na meron pong nararamdamang pain and suffering. At gagawin po natin itong sinasabi ng Panginoon, pangungunahan ko po kayo sa maikling panalangin ng kagalingan. Gaya ng sinabi ng salita niya sa James chapter 5, meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag ang matatanda ng iglesia o leader na iglesia upang pangunahan tayo sa panalangin. Panalangin may pananampalataya. Ulitin ko, panalangin may pananampalataya. Upang kayo'y gumaling. At sa sumunod na mga talata, sabi niya doon, i-acknowledge natin kung meron tayong pagkukulang at pagkakasala, aminin natin sa Panginoon upang tayo ay patawarin ng Diyos at kakambal nun ang pagpapagaling. So, ready na po ba kayo? Pwede ba? Ipatong niyo lang yung kamay sa area ng katawan kung saan po kayong mayroong pong in pain at tayo po ay sumunod kayo po, maki-agree po kayo sa aking panalangin. Right now, Lord, salamat po ng marami. Gaya ng sinabi mo sa iyong salita, bilang lingkod mo, Panginoon, ini-extend ko ang iyong pagpapala ng kagalingan sa bawat isang mayroong pong ganitong nararamdaman physically, emotionally, mentally, spiritually, and financially, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita,
Sino mang sumasampalataya ay nagtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Ano man ang papatungan ng kanilang mga kamay right now, ay nagsisigaling. Ngayon, Lord, ako'y nagdideklara ng kagalingan, kagalingan, kagalingan mula sa iyong bugbog at latay. Ano mang klaseng sakit na kanilang nararamdaman, saan nakapatong ang kanilang mga kamay right now. Lord, salamat po. Salamat po sa kagalingan, kagalingan, at kagalingan. Sinabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, ang panalangin ng mga taong matutuwid ay makapangyarihan. Right now, Lord, we receive it right now. Yung healing power na pangako mo sa lahat ng mga may karamdaman. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, Amen and Amen. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon at sa lahat ng mga tumanggap ng kagalingan by faith, by faith. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kagalingan, kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Diba, napakasarap na patuloy po natin nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Every time na patuloy pa tayong lumalapit ng may pagsampalataya at pagkilala sa kanyang mga pangako. So sa pagkakataong to, punong-puno po ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang po tayo kailangan iligtas, hindi lang tayo kailangan patawarin, hindi lang tayo kailangan pagalingin, kundi meron pa po siyang susunod na pangako sa atin. Yung patuloy po niya tayong pinupuspos. Ini-empower ng kanyang kapangyarihan. Ano po yun? Yung pangako niyang baptism of the Holy Spirit. Alam niyo ba sa kanyang mga salita? Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 2 and verse 4, ang sabi niya rito, habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Sa verse 4, napuspos silang lahat ng kapangyarihan ng Espiritu at nakapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila ng kakayanan makapagsalita ng ganon. So, ito pong pangungusap na ito ay pangako ng Diyos sa mga huling araw. Ay ibubuhos niya ang kanyang Santong Espiritu sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya at naghahangad ng ganitong pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. So nais ng Panginoon ang bawat sa atin, i-empower niya tayo para lalo po tayong mas maging malakas ang loob, mas matapang na lumakad at sumunod sa Panginoon at gumawa ayon sa kanyang kalooban. So kanina kung tinanggap na po natin ang Panginoong Hesus, nais niya rin po tayong i-empower ngayon para mapuspos, mabautismuhan ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At isang magandang katibayan po ng tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu kapag tayo po ay natutong magsalita sa iba't ibang wika. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, every time na si Bishop Vicky po ang nagtuturo sa atin, madalas niyang ini-encourage ang bawat sa atin na i-exercise yung pong pagsasalita sa iba't ibang wika para i-prime up natin. Kasi hindi natin nakasanayan ang mga bagay na ito. So, para po maging komportable po tayo na patuloy na natatanggap at naranasan ang pagpuspos ng Banal na Espiritu, tuturuan ko rin kayo paano po ma-exercise yung pong pagsasalita sa iba't ibang wika. Bibigyan ko kayo ng mga ilang mga sinasabi po sa talata ng salita ng Panginoon patungkol po sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2 and 4, sabi niya, ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natututunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos. Napakagandang sandata pala ito. So kung titignan po natin, ito pala yung isang direct line natin sa Panginoon na kung gusto mo, direct to the point mong nakakausap ang Panginoon, then dapat natututunan po natin magsalita sa iba't ibang wika. Mamaya po, tuturuan ko kayo kung paano po natin to sisimulan. Parang isang sanggol na hindi pa marunong magsalita in words, pero ang madalas na sinasabi ng mga sanggol na hindi pa marunong magsalita ng words,
mama, dada, didi, mga ganun lang, yung walang naiintindihan sa kanyang sinasabi, pero sa pamamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika, walang nakakaunawa sa atin, maging ikaw na nagsasalita, hindi mo naintindihan. Pero kay Lord, o sa Diyos natin, walang mali doon. Lahat yon perfect sa pagpandinig at pagtingin ng Panginoon. Kaya ito po yung dapat na-exercise po natin bilang mga mananampalataya. Ang mag-speak in tongues, pray in tongues. Okay? So, sa verse 4, ang sabi niya dyan, dahil wala namang nakakaunawa sa kanya, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. Verse 4, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natututunan ay pinapatibay ang kanyang sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. So take note, tingnan niyo po ito. Once pala na na-exercise natin, nakasanayan natin na nag-pray in tongues, nag-speak in tongues, alam niyo ba ang isang benepisyo nito sa atin? Maliban sa direkta natin nakakausap ang Panginoon, pinapatatag, pinapalakas lalo natin ang ating mga sariling buhay espiritual. Diba? Napakagandang benefits po nito kapag tayo po ay natutong mag-pray in tongues at napupuspos ng kanyang kapangyarihan. So, ngayon po, gusto ko po kayong pangunahan para lalo po natin na i-exercise po ito. Ready na po ba kayo? I pray na habang ginagawa natin ito, ay matanggap natin ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan, which is the Holy Spirit na nag-fill in sa buhay natin. Yes, ang Holy Spirit nakadwell na po sa buhay natin, pero ang isa pang gusto niyang gawin sa atin ay ma-fill in tayo, mapuno tayo, mapuspos tayo, mag-overflow tayo ng kanyang kapangyarihan para lalong magbigay parangal sa kanya at maging pagpapala din sa iba. So, ready na po ba kayo? So, ganito lang po sa mga baguhan. Okay lang po yun. La, 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 me, 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 me. Of course, habang nag-grow, nagle-level up yung pong inyong pag-speak in tongues, nagiging fluent din naman po yan. Hanggang sa sunod-sunod na po yan, hanggang sa parang normal nyo na pong kasanayan na ginagawa yan. So, ready na po ba kayo? Tayo po ngayon ay sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami. Excited po kami na maranasan ang pagpupuspos ng iyong kapangyarihan. Pero Lord, tulungan mo kami kung paano po namin ito na-exercise, Panginoon. Holy Spirit, fill us. And hayaan mo ng bawat isang nakasabay ngayon, nakatunghay ngayon, ay patuloy na itong personally na maranasan, Panginoon. Yes, tulungan mo kami, Holy Spirit, na nai-exercise yung pagsasalita ng hindi namin naiintindihan o yung speak in tongues, pray in tongues, Panginoon. Para nang sa ganun, Lord, mas panatag po kami, mas komportable po kami nakikipag-ugnayan sa inyo, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, God. Right now, sabayan nyo ako, hura, ba, 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 ba. Come on, sa mga nais pong makaranas ng pagpupuspos ng Holy Spirit, hura, ba, 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 la, 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 la. Come on, come on. Ilabas nyo lamang po sa inyong, mula sa puso, mula sa bibig nyo, hu, la, 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 la. Come on, come on, lamang, come on. Ho, enjoy nyo, enjoy po. Hura, ba, 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 sikara, baka, syande. Hu, la, ba, la, ba, 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 ba. By faith, come on. I-release nyo lang. Hura, ba, 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 sikara, baka, syande. Rabasi karabaka sukurabaka sikarabaka shandarabaka sikarabaka shande la 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 baba sikarabaka shande rabasi karabaka sukurabaka sikarabaka shandarabaka sikarabaka shande halaraba sukurabaka sikarabaka shande. Oh Holy Spirit, fill them Lord, fill them Lord, rabaka sikarabaka shande. Come on, tanggapin nyo lang mga kapamilya, kapuso. Come on, tanggapin nyo lang. Sa inyo to, sabi ng Panginoon. Para sa inyo ito, sabi ng Panginoon. Come on, receive it by faith. Hura basi karabaka shanda rabaka shande. Hura baka sikarabaka sukurabaka shanda rabaka shande. Halarabasi karabasukurubu shanda rabaka shande. Hallelujah. Yes Lord. Salamat
Salamat po ng marami, Panginoon, sa patuloy na pagpupuspos mo sa mga anak mo. Thank you, Holy Spirit, dahil ito po ay pangako mo, Panginoon, para lalo kaming magiging matapang, magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita sa iba at gawing alagad mo ang lahat ng mga tao. Right now, Lord, salamat po ng marami, Ama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hurrabasikarabakasyande. Thank you, Lord. Thank you, God. Sabi nga natin, thank you, Lord. I receive it right now. The power of your Holy Spirit. Once again, thank you, Lord. I receive it right now. The power of your Holy Spirit in my life. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po mga kapamilya, kapuso at kapatid kay Kristo. Patuloy po natin itong asamin araw-araw. Nawa hindi lamang po dito natatapos ngayong araw na ito nyo hiningi ang pagpupuspos ng banal na Espiritu, kundi every day, kailangan po natin itong hilingin para lang sa ganon, every day, tayo po ay nai-empower po. Again, ulitin ko, ang infilling ng Holy Spirit, hinihingi yan araw-araw. Pero yung indwelling ng Holy Spirit, mula nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. Pero yung pagpupuspos ng banal na Espiritu, kailangan po natin to araw-araw. O, mga ate, mga kuya, nawa ito po ay nagpaalala ulit sa atin para lalo po natin na-enjoy ang napakaraming kapangyarihang pangako ng Diyos sa atin. Para ang buhay natin, laging nagtatagumpay kay Kristo Jesus. Amen and amen. Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat po at tayo po ay nakatanggap muli mula sa Panginoon. At ngayon po ay, of course, hindi po natin nakakaligtaan ang isa pa pong bahagi po ng gawain ng Panginoon ay tinuturo niya sa atin ay yung papaano po tayo lalong pinagpapala ng Panginoon. Of course, sa pamagitan po ng pagiging generous naman po natin. Of course, gusto ko lang po basahin po yung sinasabi po ng kanyang mga salita sa mga Kawikaan. Chapter 11, verse 24 to 25. Napakaganda po ito. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit maghihirap ang mga tikom na mga kamay. Take note. May mga pinapahiwatig si Lord sa atin dito. Ang tao daw na mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong mahirap mag-release o yung tinatawag na pagiging kuripot, alam niyo ba yung pagiging kuripot? Yung, alam niyo, hirap na hirap siyang mag-release. Ito daw po ay nagdadala sa atin para lalong maghirap. Verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Sa verse 25, sabi niya diyan, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan din. So nakita niyo na yung principle ng Panginoon na kapag lalo tayong nagiging mapagbigay, asahan niyo po, si Lord ang siyang nagsusukli lahat yan sa atin. Alam niyo, nung araw, hindi ko po natutunan ng mga bagay nito, kitang-kita ko po yung hirap ng pamumuhay. Pero natutunan ko po ang principle ng mapagbigay, napakasarap, napakasaya ang kalooban na ikaw ay nakakapagtanim, nakakatulong sa kapwa. Lalo na po, ang isa sa hindi po niya po tayo bibiguin, kapag naitanim natin sa matabang lupa ang mga dapat nating itanim, lalo na sa gawain ng Panginoon, sinisigurado ng Panginoon, uusbong yan hanggang sa mamumunga yan ng sobra-sobra. Ganun po kadakila ang pagpapala ng Panginoon kung matutunan po natin itong mga prinsipyo niya tinuturo sa atin. Ang prinsipyo po ng pagtatanim. Kaya sa araw na ito, challenge ko po sa lahat ng mga gustong magtanim sa gawain ng Panginoon, meron po tayong pwedeng pagdalhan. Ito po ang mga
pwede natin sa mga sanay na pong malimit pong nagtatanim po sa gawain ng Panginoon sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga patuloy na pagtatanim. Umasa po tayo ng bawat tanim natin ay ang Diyos po ang magsusukli nito lahat. So nandyan po sa mga screen natin ang mga pwede po natin pagdalhan sa ating mga online generous giving po. So andyan po ang The Minister of Jesus Christ Saves Global o JCSGO sa account number na 113000005605. So China Bank po yan. Sa Metro Bank naman po, the Minister of JCSGO 43737373832 Meron din po tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO, na account number 0001500284404. Yan. And then, of course, mayroon din po tayong GCash sa mga mas madali po at komportable po sa GCash. Sa pangalan po ni Kuya Gary Tolentino, ang account officer po natin sa account number na 09150647446. So, ayan po, sa lahat ng mga patuloy na nagtatanim sa gawain ng Panginoon, umasa po tayo, ang Diyos ay tapat na nangako, hindi tayo bibiguin sa bawat tanim na ating itinatanim. So salamat po ng marami at nawa po ay patuloy po natin nararanasan ang kabutihan ng Panginoon. So ngayon po, dadako po tayo sa ating mga paalala o announcement po. So, salamat po ng marami muli, mga ka-watchmen. So, on high alert na po tayo ngayon dahil mga ilang araw na lang ay magaganap na po muli ang mga Watchmen on Mission na gaganapin po sa May 29 to 30 dito po sa JCSGO Seed Dome. Ito po ay gawain po ng lahat ng mga kabataan, mga kapamilya from all over the nation. JCSGO Watchmen Champ! Kumusta na po kayo dyan? Malapit na ang ating Watchmen on the Mission, May 29 to 30. And next naman po na announcement po natin, para po sa lahat ng mga naghahangad ng kagalingang pisikal, magkakaroon po ulit tayo ng Miracle Healing Rally for All Nations na gaganapin po dito ulit sa JCSGO Seed Dome sa darating na June 11 and 12, 2025. So, ayan po, at every year po ay pinapadalhan po tayo ng Panginoon para ipahagi ang pagpapagaling ng Panginoon. Kaya, maaari po natin dalhin, anyayahan ang mga may sakit sa mga araw na yun sa June 11 and 12 dito po sa JCSGO Seed Dome. Salamat po ng marami at nawa po ay naranasan po natin ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito at ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Salamat po ng marami, Ama, na kami po ay pinagpala mo sa iyong mga salita upang kami ay patuloy na pumayapa. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga nakatanggap ng kagalingan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa araw na ito na tunay mong pinagpalang bawat isa, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa kadakilaang ginawa mo sa araw na ito sa aming mga buhay. To you all be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po muli mga kapuso, kapamilya, sa mga susunod po ulit na ating pagkikita-kita. Bye-bye! Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.